video, let's talk about 5 red flags in bed. At paano mo to i-manage kung sakaling nandito ka sa ganitong situation. Sa isang relasyon, we aim to promote healthy and supportive relationship para maramdaman natin na tayo ay safe and fulfilled doon sa relasyon. Pero hindi lang po yun doon nagtatapos. Very important na ma-include din natin ang samahan natin sa loob ng bedroom. Paano mo malalaman kung nasa red flag ka pagdating sa loob ng kama? Number 1 dyan, body shaming behavior. Kung nakaka-experience ka sa partner mo na madalas niyang pinupuna yung mga pangit sa katawan mo, like, ang dami mong stretch mark, ang laki naman ng tiyan mo, ang taba mo, ang dami mo ng cellulite, laglag yung breast mo or ang liit ng breast mo. Yan yung mga body shaming behavior na dapat hindi nararanasan ng partner mo o hindi mo nararanasan. Sino man sa inyong dalawa yung nag-judge or nagbigay ng opinion tungkol sa katawan nyo at hindi maganda ito, body shaming po ang tawag dyan. Mararamdaman nung partner mo na less accepted siya doon sa relasyon nyo. Of course, ikaw na nakakaranas ng body shaming, magdi-decrease yung enjoyment mo pagdating sa sex. Mahihiya ka nang ipakita sa kanya yung katawan mo. All bodies are unique and beautiful. May kanya-kanya tayong preference. Magkakaiba ang breast ng babae, magkakaiba ang labia ng babae. So lahat yan, hindi naman pare-pareho. So, paano mo i-manage to? Sit down and talk to your partner. Kinakailangan mai-communicate mo na hindi ka komportable sa sinasabi niya. Pero kung sinabi mo na sa kanya, tapos hindi pa rin siya nag-a-adjust, there is no excuse. All bodies are good and your natural one deserve respect. Number 2, yung pinipressure ka niya o dinidisrespect niya yung boundaries mo. Open communication about what you enjoy pagdating sa kama is very important. Kailangan alam niyo pareho kung ano yung ini-enjoy ng partner ninyo at kung ano yung hindi. Para ma-ensure ninyo na kayo ay safe sa feeling nila. Pag yung sexual o romantic partner ninyo ay pinipilit kayo na gawin yung gusto nila pero alam niya na ayaw mo, ipilit niyang hingin sa'yo kahit alam niyang hindi ka pa ready, sexual abuse po yan. Gusto niyang makipagtalik sa'yo pero ayaw mo, form of abuse pa rin po yan. Kahit na girlfriend mo siya, boyfriend mo siya, or kahit asawa mo pa siya. So ano pong dapat niyong gawin? Sabihin niyo ayaw ninyo. Hindi pwede. Kung sasabihin niya naman kanina okay na, 'di ba? Payag ka na, tapos ngayon ayaw mo na. Lahat tayo ay may karapatang mag-change ng mind. So, feel empowered to say no. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Their thing, gustong-gusto nilang nakaka-receive pero ayaw nilang nagbibigay. Receiving and giving pleasure sa partner natin is very important. Hindi lang yan pwedeng give ng give, hindi rin yan pwedeng receive ka lang ng receive. All partners deserve to feel satisfied. Kung ayaw mong pagtrabahuan yung pleasure para sa partner mo, huwag ka rin hihingi sa partner mo para i-pleasure ka niya. Ganun lang kasimple yun. Other thing, kulang na nga siya sa edukasyon about sex pero nire-refuse niya pa na matuto siya. Sinabi mo nang ang ayaw mong mabuntis gusto mong pagkondomin siya, pero ayaw niya dahil hindi siya komportable dito, hindi ito masarap para sa kanya, or kaya naman pinagkukondo mo yung partner mo dahil hindi ka sigurado na ikaw lang ba talaga yung nakakatalit niya, so nag-iingat ka na baka mahawak ka ng mga STI, pero nire-refuse niya na gumamit nito dahil mas masarap nga daw para sa kanya ang walang condom. Pag ganito, red flag na yan. Kung ayaw niya mag-condom, kailangan magpakita siya sa iyo ng certificate na negative siya sa lahat ng sexually transmitted infection. Kailangan i-prove niya yun sa'yo doon sa sarili niyang pamamaraan na maniniwala ka sa kanya. At ikaw lang ang pwedeng makapagsabi kung na-convince ka niya or hindi. Kapag nagalit naman siya sa'yo dahil pinupush mo na magpa-doctor siya, isa lang ibig sabihin yan, hindi pa siya mature enough pagdating sa sex. Kung sa tingin niya ay iniinsulto mo siya dahil doon sa mga proposal mo,
hindi mo na yun problema kasi ang nagmamatter dito is yung health mo. Last one, sinasabi niya sa'yo na mas magaling siya or meaning hindi ka magaling sa paningin niya. Yung mga ganitong comment, itinatapon niya sa'yo na parang pabiro lang. Pero wag ka, ginawa niya yun sa'yo intentionally para i-criticize ka. Yung mga ganitong sentiment niya sa'yo is a sign na hindi ito pagsusupport or helping to make you feel good. Ang approach sa pag-express ng tamang feedback ay mag-uumpisa sa positibong pananalita and include helpful suggestion sa'yo. Hindi po pwedeng dinidegrade ka niya para lang maiparamdam niya sa'yo na hindi ka magaling. Red flag na yan pagdating sa kama. Anong gagawin mo? Don't try anything. Wala kang kailangan i-improve para sa kanya. Hindi ka niya servant or utusan. Kung gusto niyang mabago ka, dapat positive way ang atake niya sa'yo at makapagbigay sa'yo ng mga magagandang suggestion para ma-improve mo pa yung pakikipag-intimate sa kanya. So, yun lamang ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!